Binisayon. Sa topiko kagabi nga gipresentar sa atong speaker, kinsa may dunay otoridad sa pagbatbat sa pulong sa Ginoo. So dito ang tanong, sino na po yung merong authority? In the last night na presentation, who has the authority? Who has the authority to interpret the word of God? So pag sinasabing who, it is refer to a person. Hindi po siya hindi po siya thing. Kasi pag gagamit po tayo ng who, hindi po yung refer sa thing. Hindi po yung refer doon sa bagay. Pag sinasabing who, refer po yan sa person. So ang pinagpipilian po dito, meron pong apat. Number one, the church, the scriptures or Bible, C, Bible scholars, and the prophets, letter D. So ano daw po yung ano daw po yung sagot daw po ng question na ito? So pilian na to ang upat. Ang simbahan ba? Ang balaang kasulatan? O ang mga batid sa Biblia? O ang mga propeta ba o manalagna? Tubag? Letter B, the scriptures or ang Biblia. Ngorag atong tunay katungod o otoridad sa pag-interpretar sa pulong. Nakakatawa po sa sagot po niya. So ano na po yung sagot? The Bible or the sacred scripture. Yan. Sabi nito, in the last night's presentation, yung presentation na po ni Mr. Bacalares, who has the authority to interpret the word of God? Number one, nagre-refer po ito sa person. Then number two, pag sinasabing authority po kasi, hindi po libro yung may hawak sa authority. Kung hindi, yung person. Kaya nga po, dyan po sa dyan po sa question, who po yung ginamit . So ibig sabihin, tumutukoy sa isang persona. So, ibig sabihin, yung may authority to interpret the word of God, at saka yung word of God po dito is questionable po ito para sa atin pong pananampalataya. Bakit po? Kasi yung pananampalataya po natin mga sir, mga ma'am, pag sinasabing word of God, refer po ito sa written and unwritten word of God. So, pag sinasabing written word of God, that refers to the Bible, that composed of Old and New Testament. Pag sinasabi nating unwritten or not written word of God, refer po yan sa tinatawag na tradisyon. Yan po yung sinabi ni San Pablo, na tindigan ninyo ang tradisyon na aming itinuturo sa inyo sa pamamagitan ng salita at ng sulat. So sa makatwid, meron pong tinatawag na verbal, oral, and living teaching. Hindi po siya written teaching. Oral, living teaching. Pag sinasabing word of God po sa atin. And in short, sa short term na ginamit natin, meron pong tinatawag na short term na ginagamit ng Simbahang Katolika, na yung tinatawag na word of God, it is referred to the depositum fidei or the deposit of faith. So pag magtuturo po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, dyan po siya nakahook sa depositum fidei that composed of the written and unwritten word of God, or yun, word of God in general. So ang question, yung word of God, ang nasa isip ng mga sulpot, pag sinasabing word of God, it refers only to the Bible. Ay, wrong. Mali. Mali po. Bakit po? Kasi hindi po natin matatali ang salita ng Panginoong Diyos. Siyempre, Diyos po siya, unlimited po siya. Itatali mo sa isang aklat? Hindi po . Hindi po. Hindi mo yun maitatali. And another point, ang question, refer po ito sa persona. So even yung ginawa po nilang question, nagpapatunay na yung may hawak sa authority is yung person, hindi po thing. Ang Biblia, thing po ito, bagay po ito. Bagay po ito. So sa makatwid, hindi po pwedeng sasabihin na the Bible can interpret in itself. No. Meron pong tinatawag na interpreter. Sino po yung interpreter? Kaya nga sa question, who? Hindi po ito tumutukoy sa tinatawag na bagay. Hindi po. So dito pa lang, yung question po nila tama sana, pero ang problema, yung answer mali. At sila pa yung may tinatawag na may ganang magsabi na mali po yung mga defensor Katoliko, mali.
Kasi yung answer po nila, the Bible eh. Ay sila po yung mali. Eh bakit po? Kasi ang tanong, nagre-refer po ito sa person, hindi po nagre-refer sa bagay. Then ang sagot po nila bagay ay mali. Mali po. Mali po yan. Mali. O ngayon, itatama po natin. Eh bakit? Kasi katatawanan po itong itong mga sagot po nila eh. Itatama po natin. Number one, nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po niya isinugo yung mga apostol na magsulat kayo. Hindi po. Ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo, nagtatagpo siya ng kanyang iglesia. St. Matthew chapter 16 verse 18. Sabi ng Panginoon, "Thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Et forte inferi non prevalebant adversus iam." Yan po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. Yung church na nandyan, it refers to a society or a community of people called out by Him. Diba? Ang church po kasi from the word ecclesia, ekaleo, ibig sabihin, to called out ones. So yun. So ibig sabihin, itong Kristo, nagtatagpo siya ng kanyang iglesia, at ang iglesia pong ito ay klarong-klaro po mga sir, mga ma'am, it composed of people. Kaya nga community, they are united in common. Saan po siya nagkakaisa? Yung po sinabi ni St. Paul, Ephesians chapter 4, verse 4 to 5, one baptism, one Lord, one God, and one faith. So yan po yung church na sinasabi niya. Then itong church na ito, siyempre, ang pinakaunang mga pillars is yung mga apostol. Ephesians chapter 2, verse 20. Na una po niyang inilagay bilang haligi ng kanyang iglesia, yung mga apostol. Ano po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol? Mga sir, mga ma'am, ang ginawa po ng Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga apostol, sinabihan po niya, humayo kayo sa lahat ng mga bansa. At gawin niyo silang aking mga alagad, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pagkatapos sabi ng Panginoong Jesucristo, at turuan niyo sila. Hindi po sinabi ng Panginoon, at pabasahin niyo sila sa mga isinusulat ninyo. Wala po mga sir. Sabi ng Panginoon Jesucristo, turuan niyo sila sa lahat ng itinuturo ko sa inyo. So yan po mga sir. Yan po mga sir. So yan po yung punto. Sabi ng Panginoon Jesucristo, teach them to obey all that I have commanded you. So sa makatuwid, merong mga persona, merong mga taong isinugo ang Panginoong Jesucristo to teach, magturo. And yung authority na yon, di ba, St. Matthew chapter 28, sabi ng Panginoong Jesucristo, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at ng lupa. Kaya ako din nagpapadala sa inyo. So ibig sabihin, that authority, galing po yan sa Panginoong Jesucristo. Hindi po galing sa Biblia. Hindi po. So ngayon, yan po mga sir. So, siyempre nagtatagpo siya pagkatapos itong church po niya, ito po yung the church, the teaching church. Yun. Kaya nga sabi ng Panginoon Jesucristo, whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Yan po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, talagang ang binigyan po niya ng authority, ang pahahawakin po niya sa authority, hindi po libro. Hindi po bagay. Ang humahawak po sa authority na galing sa Panginoong Jesucristo, mga tao. At yung mga taong yan, tinatawag po yan ng Iglesia Katolika from the Latin word magistra. From the Spanish word maestra. Sa atin, sa tinatawag na English word po ngayon, magisterium. Yan po yung the teaching authority. Sila po yung mag-i-interpret sa nakasulat, sa banal na kasulatan. And syempre, pag ang mag-i-interpret po niyan, syempre, meron po siyang experience from the past. Diba? Meron po siyang experience, or at the same time, meron po siyang knowledge or connection from the past. Yan po. So kaya kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, meron po nagbabasa ng banal na kasulatan. Ano ang ginawa? Nalilito siya kung paano niya i-interpret po yung sinabi ng banal na kasulatan. So hindi po siya makaka-interpret. So ngayon, ang nangyari, kung susundin po natin yung
argumento ng mga pastor na ito, sinasabi, no, sige, i-interpret man. Ang libro na rin yung mag-i-interpret. Hindi. Anong ginawa ng banal na Espiritu? Acts chapter 8, verse 31 to 32. I-atras po natin ito. Si Felipe pinadala ng banal na Espiritu doon sa opisyal ng ito. Babasahin na lang natin, baka magkamali po ako sa term na gagamitin. Acts of the Apostles chapter 8 verse 31. Okay, verse 31. Bisaya ito. Hinawakan ko po. Okay, Bisaya po ito eh. Ha? Sige po. Babasahin po natin. Gawa 8:31, 32. Babasahin po natin mga sir, ha? Okay, Gawa 8. Okay, ito po 31. 31. Oh, ito po. Okay, iatras po natin sa 30. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karawahe. Iatras na lang po natin sa 26 para babasahin po natin contextually. May isang anghel ng Panginoon na nagsabi kay Felipe, pumunta ka agad sa timog at sundan mo ang daan na mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Kaya umalis si Felipe at doon ay nakita niya ang taong taga Utopia. Pauwi na ito galing sa Jerusalem kung saan siya sumamba sa Diyos. Mataas ang kanyang tungkulin dahil siya ang pinagkatiwalaan ng kayamanan ng Candace. Ang Candace ang reyna ng Utopia. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. So part of the Bible, di ba? Part of the Bible lang po ito, ha. So nagbabasa po siya. Same din po sa ginagawa ng mga kaibigan po nating mga sulpot na sumulpot lang from 16th century. Okay, same po. So ano nangyari? Okay, kaya tumakbo si Felipe. Okay, sinabi ng banal na Espiritu kay Felipe, puntahan mo at makisabay ka sa kanyang karwahe. Ano po yung reason? Okay. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe. Narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isaias. Tinanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. So dito, ang nagbabasa, meron po siya, siyempre, basic, ano po yan eh, basic thing po yan sa pagkatao po natin. Pag magbabasa po tayo, siyempre tayo, dapat po meron po tayong tinatawag na comprehension. Pero ang point po dito, siyempre yung personal interpretation and opinion, hindi po yun pwede. Kaya nga tinanong po siya ni Felipe. Okay. Sabi ni Felipe, tinanong siya ni Felipe, kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. So, ang sagot po ng opisyal na ito, sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko mauunawaan kung wala namang nagpapaliwanag sa akin? So refer po sa person. Hindi po refer doon sa libro, mga sir, mga ma'am. Hindi po refer sa libro. Kaya nga pang dami-dami pong pumapasok doon sa program po natin, pagkatapos Bible alone, pagkatapos tatanungin po natin concerning Bible alone, yung mga turuan po nila, hindi po sila makapagbibigay ng tamang ebidensya. Bakit po? Puro personal opinion lang eh. So kaya nga, itong basis po natin, ibig sabihin, pag nagbabasa ka ng banal na kasulatan, dapat meron po tayong tagapagturo. Kung sasabihin po nila na ang Bible, siya po yung final authority to interpret itself, so ibig pong sabihin po niyan mga sir, wala na pong silbi si Pastoy. Wala na po yung silbi. Yung sekta po nila, wala din po yung silbi. Bakit po? Kasi ang Biblia na mismo ang makakaintindi sa kanyang sarili. So, dyan pa lang talagang questionable na yung interpretation. Diba? Questionable po ito. At ang Panginoong Jesucristo mismo, ipinala po niya yung kanyang mga apostol, and sa pamamagitan ng mga apostol at ang mga tagasunod po niya, sabi ng Panginoon, ang tumatanggap sa inyo, tumatanggap sa akin. Ang hindi tumatanggap sa inyo, hindi rin ako tinatanggap. Hindi sinabi ng Panginoon Jesucristo, pag magbabasa kayo, tinatanggap ako. Hindi. Hindi po, kasi at that time, wala pa pong Biblia na aklat na composed of Old and New Testament. And sa pamamagitan ng mga taong kanyang isinugo,
Sabi ni St. Paul again, according to St. Paul, sabi po niya, sa pamamagitan nila, ang Diyos nagsasalita po sa atin. Yan po mga sir. So sa mga tuwid, palpak po ang interpretation ng mga pastor na ito na ang mag-i-interpret or yung authority to interpret the sacred scripture is yung sacred scripture din. Mali. So kung maniniwala po tayo sa ganitong teaching, ay talagang yung kaluluwa po natin mapupunta po talaga doon sa impyerno. Doon sa impyerno mga sir. Mapupunta po doon sa impyerno. Ay bakit po? Kasi nililigaw po tayo ng mga taong ito eh. Hindi po tayo tinuturuan ng tama mga sir, mga ma'am. Hindi po tayo binibigyan ng katotohanan. Ang ginagawa po nila mga sir, mga ma'am, ang ginagawa po nila is yun. Nagsisinungaling po sila. Bible lang daw po yung mag-i-interpret sa sarili po niya. Eh, bakit nandyan po yung mga pastoy po nila? Eh, wala, yung mga pastoy na nyo, walang silbi yan. Wala na kayo. Dapat hindi na itong mga pastoy na ito, dapat hindi na po ito gagawa na magpipreach pa sila, magpupunta pa doon sa kanilang bahay-sambahan, pagkatapos magpipreach pa sa concern sa Word of God. Ay, wala na yan eh. Ang sabihin nyo lang sa mga membro nyo, magbasa na lang kayo ng Biblia, pagkatapos hanapin nyo yung interpretation sa loob ng Biblia. At useless din po yung useless din po yung mga sekta po ninyo. Eh bakit po kasi enough na yung pagbabasa ng Biblia? Kasi di ba, the final interpreter of the sacred scripture is the sacred scripture itself. Yan po yung argumento nila eh. So di ba? So, yan po mga sir. So, diyan pa lang delikado na po yung ganyang klaseng interpretation. Nakakatawa po. Nakakatawa. Eh bakit po nakakatawa? Kasi tinuturuan po tayo ng kamalian. Tinuturuan po tayo ng kasinungalingan. Kasinungalingan po ito eh. So, og mo apil og quiz. Actually, video po nila ito eh. And yun, inano lang po natin eh. Kinuha lang po natin. So,